BP Oras 6:02. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Bumaba ng double digit ang approval at trust rating ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte sa third quarter survey ng Pulse Asia. Mula sa 80% na nakuha noong June, bumaba ang approval rating ni PBBM sa 65%, habang si VP Sara ay bumagsak sa 73% mula sa 84%. Ang trust rating ng Pangulo ay bumaba ng 14 points. Samantalang habang 12 points naman ang ibinagsak ng ratings ni VP Sara. Hindi ba 15? Parang mahina na tayo sa math. 80 minus 65. De 15. 15, 15 hindi points. 12. Hindi 14. Hindi 14. Itong isa kabila. Bumagsak ng 71. 85 naging 71. Yun ang 14. Ayun, nagkapaliktad. Hindi rin 12. Nalilito na ako dito. Basta bumaba. Iniugnay po ng Pulse Asia ang malaking pagbaba sa ilang mga issue gaya ng deliberasyon ng 2024 national budget, ang controversial na confidential fund para sa Office of the President at Office of the Vice President, ang issue sa West Philippine Sea, at ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, partikular ang bigas. Ayon sa Pulse Asia, bagamat patuloy na tinatamasa ni PBBM at VP Sara ang majority approval scores sa national level at sa mga geographic area at socio-economic classes, pareho silang nakaranas ng significant erosions sa kanilang approval ratings mula June hanggang September. Isyu ng katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta po ang mga Mesipon dyan? Kumusta po ang mga minamalat at inuubo? Oo. Usong-uso ngayon Parang nagpapalit tayo ng weather no? Sa panahon lang kaya yan tumataas na naman talaga ang COVID cases dito? COVID ba yan? COVID? COVID ba ito? Mother, COVID kaya ito? Mother? Where is father? Hoy, birthday pala ni Secretary Benny Laguesma ngayon. Aba, Secretary. Laban tayo dyan. Hanggang alas 8 pa kami ha. Wala ba tayong wage increase dyan? Binabati din natin ang mga nagsisilbi sa mga restaurant, ang mga kusinero, ang mga servidor, mga waiter at waitress. Ayan, Ayos ba kayo dyan?
Matutuwa ka sa ibang mga waiters, kumbachero, yung mga servers na kahit na minsan hindi pa nila natitikman yung pagkain na sinaserve nila. Kung makapag-sales talk kagagaling. Masarap yan. Kaya minsan sa Kato Pag tinanong mo ano ba ang best seller niyo dito? Ito, masarap po ito. At ito po, may ganito, masarap po. Pagka po ganito, sinamahin. Pag tinanong mo, natikman mo na ba yan? Hindi pa po. Gagaling ano. Ganun sana. Pero ako, kumbachero, ang aking nire-require sa ating mga kasama, lalo sa aming operation at HR, yung mga sinasama natin sa ating team, matikman man lamang ang lahat ng ating mga produkto. Dapat. Para pagka nagsalita sila, talagang with authority. Masasabi nilang masarap. Conviction. With conviction. Masarap ito. Di ba? Pero yung mga customer, bumili kayo, magbayad kayo. Alam mo, si Mother dito, kung gusto niyang matikman ng Katunyings, hindi mo hihingi ng sample nun. Magbabayad ka. Alam mo, pumunta ka sa Jollibee, halimbawa. Pasample ka naman ng Chicken Joy. Hindi ganon. Pagka customer ka, magbabayad ka. Bayad. Pero pagka staff ka, dapat makatikim ka. Makahilig niyong magpalibre ng dami sweldo. Ang laki magpasweldo ng MBC. Ikaw pa. May bonus pa monthly. Yan. Diba nakakita ng ganong klaseng kumpanya? Di ba? Meron ka bang nabalitaan na ganong kumpanya? At ang matindi niyan, pag nagkasakit, walang gastos sa ospital. Isang kayo nakakita ng ganun? Pati gamot hindi lang hospitalization, pati gamot. Saan ka nakakita ng ganun? Dito lang sa MBC yan. Kaya dito, ang dami nagkakasakit Laging absent. Nag-a-avail. Kumusta po ba mga kumpanya ninyo? Ayun ang ating tatanong. Kumusta ba? Paano ba kayo tinatrato ng inyong mga kumpanya? Ng inyong mga employers? Dapat ay makatsyempo kayo ng employers na nagmamalasakit. At ang paniniwala ay ang tao ay nag-i-invest sa tao. Hindi lang sa tape recorder, hindi lang sa mikropono, kundi sa tao nag-i-invest. Talagang lalo sa mga kumpanya na ang kanilang ipinaglilingkod ay services o inilalako ay services. Babyhin nyo ang inyong mga empleyado sapagkat ang empleyado ang buhay ng kumpanya. Talaga. Pero sa kabilang banda, ang mga empleyado naman, wag naman yung pagnanakawan ang kumpanya ninyo. Kaya pag naging regular na, naging pula na ID ko, hindi na papasok. Pula na ID ko May mga ganun May mga ganun. Ang ninanakaw naman kumbachero, hindi lang mga bagay Talaga. Oras. Pag nanakawan mo ng oras, halimbawa i-assign na may mobile ka itong assignment hindi ka na lumalayo sa broadcast sa broadcast na tayo para nakikinig sa atin si Mother. Mag-cover ka. Kailangan lahat ng mangyayari diyan sa area of responsibility mo. Maire-report mo agad. Dahil tayo ang nangunguna sa balita. Nangunguna sa balita. Ayun. Tapos patulog-tulog ka. Hindi ka nagre-report. May nangyari na wala ka. Nasaan ka? Nasa dyaryo na pala inire-report mo. Nasa ibang area of responsibility ka. Gamit mo ang mobile ng kumpanya. Pagnanakaw yun. Yun ang pagnanakaw. Pagsasamantala yun. Walang malasakit yun sa kumpanya. Totoo, kumbachero. Kaya ang maraming bagay, actually, kung ang pinag-uusapan natin ay employees saka employer, may reciprocity. Dapat pag ginawan ka ng mabuti, gagawan mo ng mabuti, tumbasan mo. Isip-isipin mo, buwan-buwan kang may bonus. May sweldo ka na, may bonus ka pa. Yan yung parang sinasabing, may kita na, may sahod pa. May sweldo pa. Yung natalo na, kumita pa. Iba naman yun. Iba yun. Iba naman yun. Ayun, magandang umaga po sa mga empleyado at sa mga employers. Yung mga papasok na ngayon at yung kauuwi-uwi lang ng bahay dahil ang lakas ng ulan kagabi. Oy, grabe. Nasaan ba kayo? Pero ako nung malakas ang ulan, nagising na lang ako noon, kumpatsero. Ang lakas ng buhos, mga bago mag-aalas 12 yata. Mga ganon, sobrang lakas. Gabi. Ay, grabe.
Sana po ay safe na safe kayo at yung po mga may sakit dyan, magpagaling po tayo. Napakahirap po ngayong magkasakit. No. Ang mahal ng lahat. Napakamahal ng lahat. Mula po sa pagpapa-ospital, yung doktor mismo nagtaas na rin ng singil. Talaga. At syempre, ang gamot. Opo, mahal ang gamot. Napakamahal ang gamot. At Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ano kaya ang gamot dito sa bumabang rating ng approval at trust rating ng Pangulong Bongbong Marcos, ni Vice President Sara Duterte, ni House Speaker Martin Romualdez, ni Senate President Mig Zubiri, Sabay-sabay ni Chief naman, ano? Justice Esmundo. Sabay-sabay naman pala lahat. Lahat ng tinanong dito, mainit ang ulo. Baka nataon ng ganun. Nataon mainit ang yung ulo. pinag-uusapan natin kahapon. Oo. na depende rin sa timing yan, yung pagtatanong. Tinanong ano bang masasabi mo sir? Hala! Oo. Kay Vice President Sara Duterte, hindi Nako! ba tabor? Nako. Confidential fund na yan. Yung Senate President Mig Zubiri. Lalo pa yan. Lalo yan. Napuntirya pa si Senator Migs. Yung tao na yan, bigay ng katakot-takot na bonus sa mga staff ng Senado. Mahal, laki-laki. Tapos, kung ano-anong pinagagawa para sa atin. May ganun ba? Si Speaker Martin Romualdez, ayan pa isa. Yan pa isa. Mainit kasi ulo. Mainit kasi ulo nung natanong. Si Chief Justice Alexander Esmundo. Sino ba yan? Kahit hindi niya kilala, galit siya ganun po talaga. Isip-isipin mo. Nagtanong ka sa mainit ang ulo ewan ko na lalo na kung bagong gising. Ay, nako, isa pa yun. Tinanong yung gutom na, bagong gising pa. Bagong gising pa. Ito po, mga kababayan, mabigat po ito, kung 2 digits o double digits kumbatsero ang ibinagsak ng rating ng isang opisyal ng pamahalaan, kakabahan ka Kakabahan ka. Binanggit naman ng Pulse Asia ang mga pangyayari nung ginawa ang survey. Tsaka napakataas din naman ang pinagmumulan. Kapag kasi nasa taas ka na, you have there's no way down. But down, kapag ando ka na ano pa ba itataas nun? Tama ka, kumbatsero. Tulad nito, ang pinag-uusapan daw, budget. Sabihin ng isang natanong, budget? Buti pa sila, may budget. Mainit nga ulo. Mainit ang ulo. Wala kang makuha ang matinong sagot. Tapos, ano pa ba yung nangyayari? Confidential fund? Confidential? Confidential? Ba't hindi nilalabas yan? Ba't sinisikret nila yan? At ang laki-laki niyan. Ba't ang laki-laki? Diba? Meron palang pagkakagastusan na ganyan. Bakit kailangan i-confidential fund diba? pa yan? Ba't hindi sila humingi ng budget talaga para dyan? Ano pa ba? Yung West Philippines, yan China na yan. Teka, hindi para sa tapos wala nang maitanong yung nagsusurvey. Wala ka naman tanong. Magtanong ka pa. Hindi uuwi na ako. Sabi nung taga Okta Research. Sa Pulse Asia. Masyado mainit. Pulse Asia. Masyado mainit yung ulo niyo, sir. Uuwi na kami. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2x2. Saka yung isa na yan. Yung katapang na yan. Lahat na lang na mabalingan. Kasi nga, mainit ang ulo. Sabi ko nga sa inyo, magpunta kayo sa BGC. Halimbawa sa BGC. Ewan ko kung may mga kababayan tayo dito na nakikinig sa atin na taga Metro Manila na hindi pa napapadpad sa BGC. Alam niyo po yung BGC? Yung sa Taguig po ito, sa Makati. Pag nagpunta po kayo ng BGC, pakiramdam nyo, nasa ibang bansa kayo. Opo. Doon po sa mga hindi pa nakakapunta, subukan yung pumunta. Lalo na yung isang, yung mall dyan na may parang ginaya yung sa Macau, yung sa McKinley. Yung parang sa Venice. Sa Venetian. Sa Venetian. Meron din ganyan. Meron din, kumbatsero. Ano tawag doon? McKinley. Basta Venetian... Grand Canal. Ayun, Pag nagpunta kayo sa bandang iyan ng Taguig,
ay sasabihin nyo, ako ba'y nasa ibang bansa? Parang ang ganda nga. ganun Kumbaga, dating, maasama mo ang pamilya mo, maaliwalas ang pakiramdam mo, ang traffic, maayos naman, ang mga gusali, ang lalaki, malinis ang paligid, Ayun, may mga hila-hilang aso yung mga ibang mga... Naalala na naman si Boss RSA. May hila-hilang aso yung ibang mga nandoon. Pero, kailangan, kahit napupunta kayo sa lugar na yun, lagi nun yung tatandaan kung hanggang saan lang ang buhay ninyo. Hindi kayo dapat lalagpas sa gastos sa inyong kinikita. Oo naman. Yun din ay pinapangaral ni RSA, di ba? Live within your means. Live within your means. So yung makikita mo kung batsera, pumupunta doon ng mga tao, meron siguro silang kakayahan. Nakarating sila doon. Nakarating, may namasahe. Namasahe. Sumakay lang jeep. Tapos siguro sa C5 lang naman yan. Saka ang mga restaurant po doon, sasabihin ko na, medyo mahal po ang mga bilihin po dyan. Bakit kanyo? Bakit pareho lang naman ng pagkain dyan Sabi yun, mainit na naman ang ulo. Kasi po, may binabayaran sila. Mahal ang renta. Mahal po ang renta po dyan. Huwag nyo sasabihin, ba't sa karinderya namin? Ang isang kanin, isang ulam, saka may soft drinks pa. 75 pesos lang. Diyan, pagkamahal-mahal. Talagang ganun. Depende sa lugar yan. Depende sa lugar. So, pag pumunta ka doon, nakita mo, andun ka sa isang lugar, nagtanong ang isang taga Pulse Asia, kumusta po ang buhay ninyo? Medyo mahihiya ka ng konti. Nasa BGC ka Tapos may hila-hila kang aso hindi, okay ho kami. Okay ba sa iyo ang Pangulo? Okay po si Presidente. Nakapunta nga ako dito. Si Vice President, may confidential pa. Wala akong problema yan. Kita mo, safe tayo dito. Ito pong si Mig Subiri. Approve. Ang pogi po niyan, pati asawa niya maganda. Si House Speaker Martin Romualdez, ang sipag niyan. Kahit saan makikita mo. Kahit saan, nandoon. Si Chief Justice Bersamin, ang dami pong nahahatulang niya, pati mga judge tatatanggal. Ibig sabihin, maganda gising mo, ano? Yes. Kasi nga, depende sa sitwasyon. Depende sa sitwasyon. Kondisyon. Kaya nga, mga kababayan, kaya yung Pulse Asia, pwede ba sabihin nyo sa amin kung sino itong mga pinagtatanong nyo na to? Ako sino pinagtatanong? Kasi, ako 35 anyos na, umabot ako sa edad na ito. Ni minsan hindi pa ako na-survey. Kayo mga nakikinig. Kayong mga nakikinig sa radyo, sa television, sa anong cable man yan, mapa Sky Cable kayo o Signal o anumang cable provider kayo meron dyan. O yung pati yung mga nanonood sa atin sa YouTube at sa Facebook. Kayo, tinatanong namin, kayo ba'y na-survey na? Ayan. Sige nga. Kung kayo na-survey, i-share nyo po sa amin. Huwag nyo pong kalilimutan ng pangalan nyo sa kayong lugar. Papasahin. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunyin at Ka-Jerry. Dos! Ano gagawin namin? Sabihin nyo, i-type nyo lang. Share nyo lang sa amin. Kung meron kayong... Sabi siguro, ang gulo yata. Saan namin papadala? Kung saan nyo gusto. Gusto nyo, sabihin nyo sa asawa nyo. Minsan, kahit minsan, hindi ako na-survey. Ako nga pala yung asawa mo. Oras mo natin, Mr. Jelom Tang, Lakyam Jap Ithun, 6:21 ng umaga, ACS Balita. Susunod na. This time check is... Balita ang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality pride detergent. Sa ulo ng ating ACS Balita, Muntinlupa LGU magtatayo ng isang skate park para sa mga atleta. Utang ng Pilipinas na itala sa panibagong record high, 14.35 trillion pesos noong Agosto. Janet Napoles absuelto sa kasong plunder ngunit guilty sa kasong direct bribery.
Contempt of court, ikinasa ng DOJ laban sa 3 vloggers na nag-interview Aba. kay dating Bucor Chief Gerald Bantag. Hindi lisensyadong gun dealer arestado. Higit 50 iba't ibang uri ng armas na kumpiska sa Marikina. At grade 5 student patay matapos sampalin ng teacher sa Antipolo. Ang tindi nito Antindi ng Ang tinding teacher na yun. Ano? tinding manampal Sino ba yun? yan. Si Heidelin Diaz ba yun? Sus, Yung Mari- teacher? Oo, sa grabe. lakas. Grabe. Baka patay ng bata dahil lang sa sampal? Sampal. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... ACS Balita. Sinimula na po ng lokal na pamahalaan ng Muntinlupa ang pagtatayo ng isang skate park para sa Barangay Tunasan sa lungsod. Ayon kay Mayor Rufy Biazon, layo nitong mahasa ang kakayanan ng mga lokal na atleta at maging kagaya ni Asian Games gold medalist Marjeline Didal. Magkakaroon ng iba't ibang pasilidad sa skate park, lalagyan ng quarter pipes at practice rails at maaari ring gamitin na venue sa mga event at kompetisyon. Sinabi ni Biazon na ibubuhos sa skate park ang 7 milyong pisong insentibo na naselyuhan nila matapos makuha ang Seal of Good Local Governance. Sa ibang balita, lalo pang lumobo sa bagong record high na 14.35 trillion pesos ang utang ng Pilipinas hanggang noong Agosto. Ayon sa Bureau of Treasury, tumaas sa 105.28 billion o 0.7% ang utang ng bansa mula July dahil sa paghina ng piso kontra dolyar. Yun. Sinabi ng Treasury na 31.8% sa outstanding obligations ng gobyerno ay inutang sa ibang bansa habang 68.2% ang utang panloob. Alas 6:29 ang oras ngayon. Meron lang tayong nagmamadaling. Hi, ako po si Johnny Barrientos aka The Flying A. May napindot ko na yun. Nakikinig ako ng 2x2 dahil maayos at maliwanag nilang nare-resolba ang mga issue, lalo na sa lipunan. Ang Tambalan, Katunying at Jerry Baha ay patuloy kong pinakikinggan. Yun. Maraming salamat, Johnny Abarrientos. Bigla sumingit si Johnny A. Johnny A, good morning, Johnny Abarrientos, idol. Samantala, meron po tayong nagmamadaling Flash Report. Flash Report. meron daw pong isang hinihinalang magnanakaw na napatay sa Novaliches. Nako. Alamin natin ang balita mula kay RH6 Sherwin Alfaro. Coming, Sherwin! At si Jerry, bandang alas 4:30 kaninang madaling araw nang bumulagta itong isang lalaki na hinabol ng isang nakamotorsiklo na may barel matapos nga di umano'y pasukin yung kanilang lugar kanina na sabay ng malakas sa buhos ng ulan dito sa Barangay Nova Proper sa Novaliches, Quezon City. Ang naturang lalaki ay inila ng isang plakaw o kaya ito'y nagtamo ng 3 tama ng bala, isang tama ng bala sa ulo, 2 tama ng bala sa katawan na siyang kinamatay dito sa may kanto ng Quirino at ng Sarmiento Street sa Barangay Nova Proper. Boss, ano yung nakita nyo kaninang madaling araw na may binaril? Wala, yung tumatakbo yung nakaubad na mama, yun, biglang nadapa na lang dyan. Hindi nakabangon. Bumagsak na lang dyan. Oo, bumagsak na lang. May mga tama ng bala. May tama na ng Ang bahay. sabi, ito yung nang pasok daw. Parang ganun, oh. Namasok ng bahay, Oo. tapos inabutan pa rin ng mayari. Oh, nabul nung nakising inayari siguro, nabul. Oo, tapos anong nangyari? Yung mga pulis, anong ginawa ng pulis sa bangkay? Kinuha na agad kasi sabi nung ibang mga residente na, na dumadaan, makikita pa ng mga batang estudyante. Kunin nyo na yan. Teka muna, Patay, no? Sherwin, nakapasok sa bakuran, ha? Nakapasok sa bakuran. Oo, namasok ng bakuran, tapos yung matsempohan, nabaring na doon pa lang sa anong subdivision yun? Binamar. Sa may Belamar subdivision at yung lalaki tumawid dito sa may Quirino Highway at doon inabutan pa ng 2 putok ng baril. At nung pumulag saka dumating yung mga elemento ng Station 4 dito sa Novaliches. Medyo kanako doon, kaya tinatanong ko, Sherwin, kung nasa bakuran nung binaril,
kasi papasok na may trespasser kasi, 'di ba? Kung trespassing 'yon, pwede talaga niyang putukan 'yon. Pero kung nakalabas na ng nasa labas na ng bakuran, medyo gray area 'yon. Lumabas na ng bakuran, pinuputukan pa niya, ganon? Oo, hinabol niya ng motorsiklo dahil nakamotorsiklo yung suspect na involved dun sa insidente kanina, na agad naman na pinusasan din ng mga elemento ng Station 4, Quezon City Station 4 Police, at ito'y dinila doon sa kanilang headquarters para nga sa investigasyon. Ang suspect na namarili, sinasabi yun ang kanyang anggulo ng kwento ng mangyari yung insidente kaninang madaling araw kasabay ng malakas sa busong ulan dito nga sa Novaliches, Quezon City. Okay. RH Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Flash Report. Flash Report! Alas 6:33 ang oras ngayon. Malakas po ang ulan na nararanasan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Kayo po ba'y nauulanan? Ang tanong siguro ng mga bata, may pasok ba? Yun kaagad ang tanong. May pasok ba? Wala bang announcement si Mayor? Hindi, kasama na po yata sa buhay natin yung pag-ulan. Saka mainam din naman mapasok minsan pag may ulan. 6:33 na umaga. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng ACS Balita. 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:37 na ang oras ngayon. Naimbag gabigat kada kayo amin. Napo, agring kayon. Gising na. Inabsuelto ng Sandigan Bayan ang tinaguriang pork barrel scam queen na si Janet Lim Napoles sa kasong plunder pero hinatulang guilty sa korupsyon. Napatunayan ng Sandigan Bayan na guilty beyond reasonable doubt sina Napoles at dating APEC Party List Representative Edgar Valdez sa siyam na bilang ng korupsyon kaugnay ng multimilyon pisong pork barrel o Priority Development Assistance Fund. Alas 6:37 ang ating oras. Maya pa ba kay kong mga kabalen? Gising na ba kayo? 3 vloggers ang kakasuhan ng contempt of court ng Department of Justice matapos interviewin ang wanted sa batas na si dating Bucor Chief Gerald Bantag. Ang 3 vloggers ay hindi po kinilala. hindi po pinangalanan. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crespin Remulla, mistulang blind item. Ayon po kay Justice Secretary Crespin Remulla, mistulang binastos ng 3 vloggers na ito ang korte dahil wanted ang dating Bucor Chief sa batas at may inisyu ng warrant of arrest ang Muntinlupa at Las Piñas RTC laban kay Bantag kaugnay sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid at sa inmate na si June Villamor. Wala naman sigurong personal kaya yung interview face to face. Hindi ko alam, hindi ko napanood. Kung face to face yung interview, alam nyo naman ang media, kahit sino pwede interviewin yan eh. Hindi ba ilan ang pusakal o wanted ang na-interview ng media? Nangyayari naman talaga yan maliban na lang kung meron bang sinasabing if it involves national security, hindi mo pwedeng makausap. Baka naman Tsaka may bawal ba? Meron ba tayong batas sa ganyan? Wala akong batas na nababalitaan gano'n. Maliban na lang kung ipipilit nila yung tinatawag na obstruction of justice o aiding and abetting a fugitive. Kailangan nilang patunayan muna yun na may ganun. Pero sa isang mamamahayag na nagkaroon ng pagkakataon maka-interview ng ganitong pinaghahanap, hindi makita-kita ng gobyerno pero nakita ng media. Yun baka kaya gusto nung mag-file ng contempt. Ayun na nga, ang problema ron. Paano ito? Buti pa itong mga vlogger na to na-interview siya. Para kasing insulto ang dating doon sa pamahalaan. Ako minsan, Secretary Boying Rimulya, alam mo naman sakalam ka naman sa amin ni Kumbachero. Baka meron pong nag-a-advise sa inyo dyan na medyo tinutwist. Tinutwist po yung mga facts eh. Katulad nito Kumbachero, kung ipapakontempt nila
yung mga vloggers na to, hindi ba sinasagkaan na rin nila yung trabaho ng mga vloggers na yon kung tinuturing man nilang mamamahayag ang kanilang sarili? Kaya hindi nga. po ba? Oo. Hindi nyo mahuli. Tapos nung nahuli ng mga media, ano ba gusto nyo? Pusasan ng mga vloggers na ito, si Bantag? Oo. Ganun ba? Bagamat merong tinatawag na citizen's arrest. Oo, pero siyempre, hindi magagawa ng media. Hindi baka, lalo pat kilala si Bantag na armado. Di ba? Ganun yun Ganun lang po yun, mga kababayan. Pambihira. Basta may naipakita sa atin ang pamahalaan, ang DOJ for that matter, na batas na nalabag nitong mga vloggers na ito ay pag-aralan natin. Hindi porkit sinabi ng DOJ yun na ang batas. Hindi yun. Dapat meron kayong batayan. May batayan, may basihan. Pambihira. Natawa siguro sa inyo si Bantag. Sabi siguro ni Bantag parang si Leonardo DiCaprio, catch me if you can. Ayan. Dinampot ng CIDG ang isang gun dealer sa Marikina at nakumpiska sa kanya ang 53 na iba't ibang uri ng baril. Ayon kay PNP Chief General Benjamin Acorda, hindi lisensyadong gun dealer ang suspect na nagbebenta ng mga armas sa pamamagitan ng online platforms. Ipinesenta ni Acorda ang mga nakuhang armas kabilang ang 26 na long firearms at 27 short firearms. Inamin ng hindi muna pinangalan ng suspect. Puro mga hindi pinapangalanan. Mainam din naman. Ang kanyang mga kliyente ay high-profile gun enthusiasts, uniform personnel ng AFP at PNP, at maging mga politiko. Samantala, alas 6:42 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Hustisya ang sigaw ng ina ng 14 anyos na grade 5 student na nasawi ilang araw matapos itong sampalin ng kanyang guro. Ito po ay dyan sa Peña Francia Elementary School sa Antipolo. Umapila si Aling Elena, ina ng biktimang si Francis J. Dumikib. Lalaki pa pala itong bata. Umapila sila kay Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte na bigyan ng hustisya ang nangyari sa kanyang anak. Kwento ni Aling Inena sa DZRH, sumakit ang tainga ni Francis matapos sampalin ng teacher na si Mirasol Quizon. Nawalan ng balanse, nagsuka at dinala sa ospital. Lumitaw sa record ng ospital na nagkaroon ng brain hemorrhage ang biktima. At namatay 11 araw matapos na ma-ospital. Antindi nung malakas manampal to si ma'am. Antindi nung kamay nung teacher, Pero una-una hindi dapat nananakit ang teacher sa bata. Kung tinuturing ang pangalawang magulang ang teacher, kung tatampalin mo yan, sa puwet mo tampalin. Hindi sa mukha, hindi sa ulo. Naku po. Matindi ito, Patay tayo dyan. Naalala ko tuloy kong batsero yung laro na sampalan di ba? May mga ganun, tas bumubuelo pang ganun Delikado pala talaga yon. Isipin mo itong babae yung teacher, lalaking grade 5 yung bata, yung biktima, namatay dahil sa sampal. Nako. Susunod! Si Val Gonzales, kasama na yung nanay, ay makukuha natin siya maya si Aling Elena. Si Aling Elena. Val, medyo chill-chill ka lang dyan. At makakausap din natin ang Department of Agriculture tungkol sa bigas. Lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita 644. Tas walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Magandang morning! Anong araw ba today, kumbachero? Today and every day is Smart Dishwashing Day. Yuhuu! At sa ating everyday dishwashing, siyempre, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty and linis dahil may double tanggaling formula. Kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Saan ka pa? Yan ang Smart Dishwashing Paste. Sa plato, kaldero at plastic, linis
Fantastic! Kaya number 1 ang Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. ACS Balita. May lakad lang, purahin natin to si Director Glenn Panganiban ng Department of Agriculture Bureau of Plant Industry. Director Glenn, magandang morning. Magandang morning. Katunying po at saka si Jerry. Director. Good morning. Good morning po, Director. Unang-una po, may nabasa kami noong isang araw. Ang avocado daw po ay ine-export na natin sa South Korea. Yes, sir. Tama po. Just last Saturday, ang ating maiden shipment sa South Korea ng ating Hass avocado. Anong klaseng avocado po yun? Yan po ba yung tumutubo lang sa likod bahay natin? Hindi po natin alam kung may tanim ng ating mga kababayan itong ating Hass avocado. Pero sir, ito yung, iba yung avocado natin, medyo malaki. Ito yung grenade shape. Yung liit lang ng ating kamao na avocado. Oo. Meron na po ba tayong avocado na walang buto? Seedless. Sir, hanapin natin yan sa ating research. So ito po ay first time po ba tayo na nag-export ng avocado? Yeah, well, nag-export naman tayo sa ibang lugar, sir, na sa mga Middle East, pero sir, hindi itong klase ng avocado na ito. So first time ito, sir, after 14 years ng negosasyon. Oo. Ang tagal. Yes, sir, yes, sir. Ano ho ito? May isang kumpanya na nagpapatanim at nag-export lang nito? Kasi marami ako nakikita minsan dito lang sa Katipunan, Kumbachero. Ang dami. Panapanahon, minsan kay Mito, ang mga tinitinda dyan, minsan mga avocado nga. Parang hindi ho ba seasonal yung avocado? Seasonal din naman ito, sir. Pero ito, sir, itong ating ini-export, hindi ito yung kagaya ng ating local avocado. Ito pinapakita namin sa ngayon sa TV. Iba pa lang. Para palang guyabano to eh. Dapat ito, sir. Medyo maliit siya. So, isang snack, isang bukas. Maliit, medyo high value siya, sir. Iba nga itsura. Iba itsura do sa local Yes, sa atin ba galing talaga yung variety na yan? So itong variety na to ay yung Hass variety ay native yan sa Americas, doon yan ginogrow pati sa ating mga other Latin American countries. Pero tayo, sir, ang first na yun yan nakapag-export nito dito sa ating mga Gaano po ang volume niyan at saan daw ba nila ginagamit yan sa Korea? Ginagamit ba nila yan sa mga pelikula? nasa 10 tons, I think, sir, yung unang shipment natin. And ito, sir, ay ginagamit yan sa mga snacks, sa mga salads, or even, sir, pang breakfast. Yung mga nagda-diet. Mataas kasi sa sa good cholesterol. Yes, yung avocado. Pwede yan sa keto Inaalaw sa keto yan sa keto diet. Pero Director, ano ito, may sariling pataniman yung nag-e-export nito? Ito, pero nakalagay Dole Philippines yata ito. Sila po ang nauna, but I think doon sa ating mga kasamahan sa Mindanao, meron na rin pong nag-adapt niyang variety na yan. So tayo po through the High Value Crops Program ay susuportahan yan para naman yung ating mga ibang mga farmers or medium and small industries ay makapag-participate doon sa export program. Nakakatuwa ito kasi tayo nag-e-export Pagka nag-e-export tayo, kumikita tayo ng dolyar, kumbachero. Correct. Ang laki ng halaga ng dolyar ngayon. Pero puntahan naman natin yung import. Yung pong sinasabi po, may isang pag-aaral po ang USDA na ang Pilipinas daw po ang magiging number 1 importer na ng bigas hanggang sa next year. Sa taon po ba na to, gaano karami ang naangkat na nating bigas at siguro yung mga hindi pa dumarating hanggang December? Sir, actually, ang ating naangkat na bigas ngayon, around wala pang 3 million metric tons. I think nag-dial back ang USDA sa kanilang datos nung kailan lang last week. So, yun, sir, ang atin naman, again, ang ating importation is to complement yung ating kakulangan kung sakasakali sa local supply kasi hindi pa naman tayo talaga 100%.
So, yun po ang ating ginagawa. And of course, sir, open naman po ang ating importation. Opo. Just for the record, so hindi po tayo ang number 1 importer. Is that right? Hindi ko po masabi sa ngayon pa. Pero parang last year, dahil kumangkat tayo ng nasa 3.8 million metric tons, kaya po siguro nakapag-conclude sila o nakapagsabi sila na gano'n. Pero yun nga, I think last week medyo nag-dial back sila sa kanilang assumptions. Kasi sa ngayon, sir, compared to last year, actually, hindi pa natin na-reach yung 3 million. At last week of September, nasa 2.5 million metric tons pa lang tayo. So we still have the 1 quarter to go, and we will see po. We will update you with current data. Ang kalaban ho natin sa number 1 post ay China. Kaya lang, napakarami na. Napakalaki ng populasyon ng China kumpara sa atin. Kung ang comparison kumbachero dami ng kumakain ng kanin, mas marami naman sila, no? Marami silang bibig, pero mas marami tayong mas malakas tayong kumain. Mas malakas tayong kumain. Kaya pala ang papayat nila Okay, Director, ang isa po sa major na order ng Pangulo bilang head ng National Food Authority Council ay taasan ang buying price ng palay. Ano po bang nangyayari sa field? Hindi kasi namin mahagilap yung NFA administrator. Kayo po ang itinuro ng Malacanang na pwede raw pong magsalita tungkol dito. Ano po bang sitwasyon sa field? Magkano po ba talaga yung actual na buying price ng palay? May mga nagrereklamo po kasi na iba daw po yung nasa media, iba daw po yung nasa field. Okay, sir. So tama naman po, yun nga po, pinag-utos ng ating Pangulo na mas gandahan pa yung presyo ng pagbili. I think nasa 19 for the wet and nasa almost 23 pesos for the dry. Nung po tayo, sir, ay nagbabalangkas ng ating value chain, kumbaga yung ating pricing points, nakita naman po natin, sir, na yung presyo na yon around 20 pesos, ay okay na pong kumbaga may kita na rin po ang farmers doon. Ito po ay from the report. Of course, sir, ito ay national average. So baka po yung ating na-interview siguro po yung sa kanilang region ay medyo mataas. Pero sir, on the average, ito pong presyo po, yung presyo na yon, I think ay maganda na po. Ito po ay nanggaling sa data ng PhilRice, ng ating mga regional field offices. And of course, yung sa actual na mga interviews natin doon sa field na po. So, ang NFA ho, ang magiging presyo ng bili ng NFA, 19 to 23. Ganun ho ba, Director? 19 for wet. And sa 23 po for 23 dry. Yung dry. Pero kanyon, yun yung pinakamahal. 19 yung pinakamahal sa wet, ganun. Apo. Well, parang ganun po. Again, sir, on the average. On the average. So, pwede palang bumaba pa? Pwede palang, well, sir, ito kasi yung natin of course, ang pinag-utos yung 19 and 23. Ang nangyayari kasi, sir, yung sa field kasi, sir, siyempre, yung ibang farmers natin, hindi naman po yan talaga, sila talaga ang nag-fund sa kanilang operations. Minsan po, meron na po naghahawak sa kanila. So I think ito po ay applicable to the range of commodities. Parati po tayong sinasabihan na mababa ng bilihan ng presyo, hindi wala nang magawa ang farmer. I think kasi, sir, yung operations nila ay finance, ng trader. Ng iba. So, siyempre, sir, hindi naman po again, business decision po yan ng ating mga nagkasaka, at that time, para sila yung nagtan. Pero ngayon po, ang atin pong ginagawa, sir, kasi for, again, whole of the value chain, itinatry natin silang bigyan ng credit assistance, yun nga, yung mga rice farmers assistance natin, mga equipment, para po ma-improve yung kanilang production, and yun nga po, ma-reach nila yung economies of scale na mapapababa doon sa ating presyo. So kung binili po ng NFA ng 19 ang basa at 23 ang tuyo, magkano po dapat ang presyo nun sa merkado kung ganun din bibili ng trader? Well, sir, ang ating again, ang ating naman pong yung rule of thumb. Yung i-double mo lang yan, sir. Double. Kung ano man yan. So yun po yung kaya kung makikita niyo, sir,
reflect din, di ba, yung sa 41 for the regular and 45 for the well-being. Yes. Parang yan ang ating, kumbaga, again, general benchmark dyan. Kumbaga, kung ano yung cost of production natin, yan po yung ibagay. Last na lang po. So, kapag ka po may farmer na umani ngayon at sabi niya, gusto ko sa NFA ko ibenta, pwede po bang tumanggi ang NFA? Hindi ko lang po, sir, maano yan, ano? Pero siguro, sir, ang NFA, ang kanilang namang mandate, again, is to have the volume or the supply para po ma-access ng ating, kung sir, kung sasabihin mo, individual farmer, mag-ano sa NFA, siguro po, again, meron po namang guidelines na sinusunod yan. But in general, sir, the NFA, will support yung ating local production system. Yes, dapat ganun. Opo. Director, salamat po sa inyo at Thank you, pakisabi po sa NFA administrator, wag matakot sa amin. Ganito lang din po kamo magtanong. Salamat po. Thank you po. Salamat po, sir. Good morning po. Thank you. Good morning, Thank Director. Thank you. Bye-bye po. Actually, ang dapat nating kinakausap tungkol sa purchase o procurement ng NFA, NFA. Kaya lang, sinagot po kami dito Itinuro po, inginuso po ang Malacanang, hindi raw sila dapat May love letter nga dito, Yuel, di ba? Dapat ang mga taga-gobyerno, lalo na yung in charge sa ganitong klase ng programa na maganda naman, kayo magsalita o baka naman hindi kayo bagay dyan. Nagkamali ba ang Pangulo na kayo ay ilagay dyan? Mag-aasukal daw itong si Director Napunta sa bigas. Napunta sa bigas mag-aasukal ba o magmamais? Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS at Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. Oy, good morning kay Secretary Dong Mendoza. At binabati lang natin si Congressman Edward Maceda ng happy birthday, Happy birthday, Kong! Congressman Edward, magandang morning. At Kuya Ronald De Vera ng FDA, maupay nga aga po. Ayun. Ay, si ating Cherry Nulod ay nagbe-birthday pala ngayon. Ating Cherry, happy birthday. May libre ka raw sakay sa Harley Davidson ni Kuyang Chris Nulod ngayong maghapong ito. Attorney Ana Caridad Dupaya, magandang morning at happy birthday. Say birthday din pala ngayon ni Congressman Pido Garbin. Mayor, happy birthday, Kong Pido. Tinatanong nitong si Kuya Derek Francisco, ano ba, totoo ba yan? Sasampal ba namatay yung estudyanteng iyan? Oo nga, parang ang hirap paniwalaan. Yan po sa Antipolo nangyari, pero doon po sa mga taga Novaliches proper, abangay, lakasan nyo na yung radyo ninyo, ha? Dahil? Amimigay po ng limpak-limpak na salapi. Itong si Erwin yan, si Sherwin dyan, barangay Novaliches proper, Novaliches. Samantala, unahin na natin to, kumbachero. Ang balita mula sa Antipolo. Kaya nabanggit ko si Heidelin Diaz kanina. Si Heidelin pala natapos ng pang-apat lang, 4th place. Pero ganun pa rin kalakas. Malakas ang pa rin. Lakas pa rin. Kaya para ka kung hindi ba ganun kalakas ang kamao, ang kamay, ang braso nitong teacher na ito na nanampal ng estudyante, patay. Alamin natin ang update mula sa ating RH5, Val Gonzalez. Coming, Val! Tayo nandito ngayon sa bahay mismo nitong mag-anak na gumikib dito sa Pangray Hills, Tambakan Pangray Hills dito sa Mayamot, Antipolo City. At wala pa rito yung mga labi nitong 14 anyos na si Francis J. dahil nailabas na sa hospital pero nandun sa isang punerarya dito sa kanilang lugar ngayon. At labis-labis pa rin yung pigating. Hindi tigil dun sa pigating na nararanasan pag-iyak itong nanay nitong 14 anyos na si Francis J. na namatay kahapon ang dakong alas 10 ng umaga. Yung kanyang nanay
ay nandito na rin at sa kanilang bahay. At yung kanilang panawagan, yung bill, Jerry Anthony, ay umabot ng mahigit 100,000. Yun yung isa sa kanilang problema ngayon. Lalapitan ko lang yung si Nanay Elena Linggoy, ang 33 anyos na ina. Itong si Francia J. Alam niya na kung gaano kasakit yung nangyari ho sa inyo mula pa ho kahapon. Alis hindi na ho kayo makatulog yan. Paano ho ninyo na-resolve yung problema ho ninyo dun sa Amang Rodriguez Hospital, Nanay Elena, si Jared Anthony po? Linapit po namin yung hospital bills namin sa PhilHealth in Malasakit. Para Malasakit Center. Linapit po namin ang anak namin. Ito, bago po kayo ibigay kay Jared Anthony, anong pangalan po ng anak ninyo sa inyo? Anong tawag po ninyo kay Francis J? MJ. Okay, Baby Boy. Oo. Siya po'y 14 anyos pero grade 5 pa lang. Natigil po siya sa pag-aaral? Late na po siya nag-aaral, tapos 2 years po siyang mag-start sa pag-aaral. Kumusta po ba siya bilang anak? Wala po akong masabi sa anak. Napakabait ng anak ko. Napakabait po ng anak ko naman. Wala po. Sa tingin niyo po ba makaka-recover kami kaagad sa nangyari? Ganito. Hindi siguro mahirap makarecover. Lalo na yung mga alaala niya. Si Jerry at Anthony ay mahirap talaga yung ganyang Nanay Elena, nakikiramay po kami. Nakikiramay po kami. Si MJ po ba meron ba siyang sakit na iba bago po nangyari ito? Wala po. First time niya po ngayon sa hospital, pinawi pa din sa akin. Mula nung baby po siya. Mula nung baby siya, ngayon lang po siya Paranas ma-hospital. Oo. Kasi ngayon lang po siya na hospital. Kasi yun, Ate Elena, marami yung hindi makapaniwala sa pangyayari na dahil lang sa sampal, ganyan ang mangyayari kay FJ. Ano sa tingin niyo ang nangyari, ang nangyari at bakit hahantong sa kamatayan ng inyong anak, yung pagsampal? Yun nga po ang hindi ko maintindihan sa ganong teacher na nanakit sa estudyante. Kasi iniisip ko po, yung mga teacher po is may anak din po yan. Ang alam ko sa sarili ko, kung paano nila i-handle ang anak nila, ay ganon din po yan sa iba. Ganon po. Pero sa ngayon, hindi ko po lubos maisip na bakit ganon ang nangyari sa anak. May autopsy report na ho ba? May binanggit na ho ba ang mga doktor sa talagang naging sanhi ng kamatayan ni FJ? Anong nangyari sa kanya? Sa ngayon po, lalakarin pa po namin sa pagpapa-autopsy niya. So hindi pa po pala na autopsy? Hindi pa po. Problema po kasi namin yung yung pangbayad niya po sa autopsy. Kailangan daw po, bago siya may autopsy, makapag-daw na kami ng 10,000. Diyan po sa... Ibig sabihin po, habang hindi kami makapag-daw ng 10,000, hindi mai-autopsy yung anak ko. Paano naman po yun? Maging, babaho yung katawan ng anak namin. Pero yung nabanggit na po ba sa inyo yung mismong pangyayari po? Pwede niyo po bang isalaysay din sa amin, Ate Elena? Yun po kasi yung sinabi niya nung pagdating ng school na sinampal daw po siya talaga ng teacher. Mama, sinampal ako ni teacher. Mama, sinampal ako ni teacher. Sabi ko, alam ko sinampal.
Sabi niya, hindi ko alam ba. Sabi niya nga daw po nung umpisa po ginawa ni teacher. Sabi ni teacher, sumagot ni teacher na, gusto mo sumali ka? Tapos, tumalikod ni teacher. Tapos, binalikan siya, hinatap siya sa uniform. Dito sa Nagwilyo. Pagkatapos, hatap sa kanya, sinambunutan niya siya. Pagkatapos ng sambunot yun po, sinampal siya. Tapos, yun na, pagdating niya dito sa bahay, dumadaing siya ng, Mama, para akong mabingi sa pagsampal ni teacher. Sabi niya, masakit yung ko, masakit daw yung pahinga niya. Opo. Binalinggan ko lang yun, yung sabi niya, sabi ko, bukas. Sabi ko bukas, pupunta ko sa school, pupunta ko sa teacher. Hindi ko po kayo makipag-usap sa teacher niya kasi sa nanakit na teacher. Hindi ko po kayo makipag-usap dahil po sa galit ko. Ang kinausap ko po yung advisor niya na bakit naman po ang ginawa sa anak ko na imbis po na ipatawag na lang po ako kung ano man ang pagkakamali ng mga anak ko, ipatawag na lang po ako kasi saktan po ang mga anak ko. Yun po ang hindi ko kaya matanggap. Ano po bang sabi, Ate Elena, ano sabi nung advisor? Bakit daw ginawa nung teacher yun? Hindi po alam ng advisor kung bakit daw po ginawa ng teacher yun. Hanggang ngayon? Ang sabi po ng advisor, ang sabi po ng advisor, hingin niya daw din po ang panig ng teacher kung bakit nasaktan yung anak ko. Oo. So hanggang ngayon ho, walang linaw doon kung bakit sinaktan yung anak ninyo? Wala pa po. Nakailang araw ho, Ate Elena, bago, nung umuwi sa inyo, si FJ, na sinasabi niya siya'y sinampal ng teacher, nakailang araw pa ho yun bago siya nadala ng ospital? 5 days pa po. 5 days? 5 days pa. So doon po sa nakalipas na 5 days na yon, sa 4 days, ay lagi siyang dumadaing sa inyo na may masakit sa kanya? May nararamdaman na po siya na napagkabingi. Pagkabingi? Opo, sakit-sakit ng ulo. Tas masakit ang ulo, ayun. Paano ho kayo nakapag-desisyon na dali na siya sa ospital? Dahil sa nakita ko po dito sa bahay na para na siyang nanlantang gulay. Sabi niya, hindi niya kaya. Masakit ang ulo niya. Pag sumakit ang ulo niya, pati mata niya masakit. Parang marami daw gumagapang sa pahinga niya na matindi. Sinabi po ba niya isang beses po ba lamang siyang sinampal? Isang beses lamang beses, po. ang lakas ng... Ang lakas, ng kamay. Malakas po talaga yun kasi kung natalingi ang leg ng bata Malaking tao po ba yung teacher? Nakita nyo na ho ba yan? Malaki po. Malaki. Malaking tao. Pero sampal lang nung pag hindi na siya bumagsak at nabagok, wala hong ganun nangyari? So kasi nakaupo po siya nakaupo. Sa record daw ho ng ospital, Ate Elena, ay nagkaroon ng brain hemorrhage si FJ. Opo, brain hemorrhage po. Ayun na nga. Ayun nga. Malakas yung pagkakasampal. So sa ospital po, Ate Elena, wala na ho kayong babayaran doon. Maayos na. Wala na po kami babayaran sa ospital. Sa Malasakit Center, yun yung nakatulong sa inyo. Pinoproblema po namin ngayon, yung sa burial niya. Sa burial, opo. Tapos yung sabi niyo, yung autopsy. Sa gasto sa autopsy. Opo. Alam niyo, maraming nakikinig sa atin na may mga nagme-message na nga. Kami po dito ni Ka Jerry sa 2x2, sasagutin na namin magkano kanyo yung down, 10,000 ba? 10,000? 10,000 po. 10,000. Sige, kami na bahala doon sa pan-down man lang na 10,000, Ate Elena? Po. Papadala na lang po namin sa inyo, Ate Elena, yung... para masimulan ho kaagad ang autopsy at malaman natin ang totoong nangyari sa inyong anak. Opo. Tapos yung sa... Pang ilang anak niyo ba tong si FJ?
Pangatlo po. Pangatlo. Bali, ilan po silang magkakapatid? 5 po silang magkakapatid. Oo. Mga ilang taon na ho yung panganay? Yung panganay ko po 18, 17, 14. 14 si FJ. Si FJ 14. Tapos may dalawa pa. Pero grade 5 lang si FJ, ano? Kahit na siya 14 na. Na-late po kasi siya sa pag-aaral. Dahil? Late siya tapos ayaw niya magpaiwan sa school pag hinahatid ko po siya. Makananay. Kaya talagang ganon. Hinahatid ko ng school noon. Tapos nagkasakit din po ako, na-stop na naman siya. Tapos yung pandemic po, yun, nag-repeat siya. Si Mr. Ho, anong trabaho ng Mr. nyo? Nagtitinda po ng buko. Sidewalk po. Oo. Kami po yung nakikiramay. Baka meron kayong gustong sabihin sa DepEd kay Secretary Sara Duterte. Ano ko lang po sana na siya po talaga ang kahilingan namin sa pagkamatay ng anak. No po. Sige po. Salamat po sa pagkakataon. Magandang umaga po sa inyo. At muli po ang aming pakikiramay. Opo. No po. Thank you po. Thank you po. Salamat po, Pelena. Jerry Anthony, may hope na yung kanyang mga anak dahil ayaw na raw pumasok nung mangyari. Naku. Pa isa. Iba niyang anak, ayaw na pumasok sa loob saan. Kahit po. Bakit po? Ngayon, pag pinapapasok po namin siya, walang ginagawa kundi umiyak. Minsan nasig na lang po. Last na lang kung nung ba't sa hospital ho ay nakausap pa ho ninyo si MJ? Hindi na ho siya nag-respond po? Hindi na. Nung dinala po namin siya nung Martes na yon, hindi na po. Kung makakausap po ninyo siya ngayon, ano ho yung gusto ninyong sabihin ho sa kanya? Sa ngayon, kung makakausap ko siya, ang masasabi ko sa kanya, alam naman niya na mahal namin siya. Maging yung mga tito niya, tita niya, mahal namin siya. Okay. So, kailan ho makakarating sa bahay ninyo para iburol ho yung inyong anak? Pagkatapos po nung Oo. So, sinasagot na ho ng 2x2 sina Tunying at Jerry Baha yung 10,000 pesos para ho dun sa initial down payment na ibibigay ho ninyo dun sa magutot. Okay. So, mula rito, Jerry Anthony, sa bahay ng pamilya Gumikip dito sa Barangay Mayamot dito sa Antipolo City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DJ Rich, ako naman Val Gonzales, back to you, Jerry Anthony. Ay nako, nakakapanlambot no? Lalo pat ganun kalapit sa nanay yung bata. Pero kaya pala naatraso yung pag-aaral. Dahil ayaw bumitaw sa nanay. May mga ganun bata kasi. Naiintindihan natin yun. Saka yung bang maganda yung sinabi niya kanina ang mga magulang kasi na teacher. May mga anak din yan Kaya paano tinatrato yung kanilang mga anak? Ganun mo rin ine-expect na tatratuhin ng kanilang mga estudyante. Pero para pagbuhatan mo ng kamay na ito nga nangyari, nanang ko po. But of course, ito po ay iimbestigahan pa, malaman natin yung kabuuan po ng kwento na to. At ako naman pwede ba akong makiusap sa ating PNP? Wala ba kayong confidential fund dyan? Siguro naman yung mga autopsy charges na to o fees na hinihingi ng mga private funeral parlor, sagutin na ng gobyerno. Tinan mo, gustong-gusto niya ipa-autopsy anak niya. Lalo hindi maumpisahan dahil sa walang pambayad. Sa down payment pa lang. Merong may nangyari. May krimen na nangyari. Ay nako. So merong investigasyon na dapat na gawin. Ay nako po, nanang ko po.
masasamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto, en punto. Kapopoy. 7:27 na ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baja. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, trust at approval ratings ng mga pinuno ng tatlong sangay ng gobyerno bumagsak sa Pulse Asia Survey. 2 linggong naval drills ng Pilipinas, Amerika at mga kaalyadong bansa nagsimula na. Paggamit ng batuta, 7 ng mga pulis ibinalik na. 2 pisong rollback sa gasolina, umarangkada na. Pamilya ng grade 5 student na namatay matapos sampalin ng guro, sumisigaw ng hustisya. At bagyong Jenny bahagyang bumilis, signal number 2 nakataas pa rin sa Batanes. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baja. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. 7:29 ng umaga. Detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. This time check is brought Pangunahing balita. Alas 7:35 ang oras ngayon. Bago lang sa detalye ng ating mga balita, tayo po ay nagpapaabot ng pakikiramay sa mga mahal sa buhay ni Palawan 3rd District Congressman Edward Hagidorn. Si Congressman Edward Hagidorn na nagsilbi po bilang mayor din po ng Puerto Princesa sa matagal na panahon at sumikat po siya sa kanyang mga ginawang magaganda sa lungsod ng Puerto Princesa, ay pumanaw na po sa edad na 76 years old. Ano po, kami po ay nagpapaabot ng pakikiramay sa kanyang buong pamilya. Ang mga detalye po kung saan po siya ibuburol para po makapersonal makiramay ang kanya pong mga taga-suporta ay i-announce po sa mga susunod na oras ng ating pong balitaan. Alas 7:36 ng umaga. Pangunahing balita. Bagsak ang approval ratings ng mga pinuno ng tatlong pangunahing sangay ng pamahalaan sa third quarter survey ng Pulse Asia noong Setyembre. Sa executive branch, bumagsak ang approval rating ng Pangulong Bongbong Marcos sa 65% mula sa 80% noong June survey. Bumagsak din si VP Sara Duterte sa 73% mula sa dating 84%. Sa sangay ng legislatibo, ang trust rating ni Senate President Mig Zubiri ay bumagsak sa 50% noong September mula sa 56% noong June. Habang si Speaker Romualdez naman ay bumagsak sa 41% mula sa dating 52%. Sa judiciary, ang approval rating ni Chief Justice Alexander Resmundo ay bumagsak ng 10 points mula 44% ay naging 34%. Isinagawa ang survey mula September 10 to 14, 2023 sa 1,200 respondents. Samantala, umarangkada na ang taunang bilateral exercise ng Philippine Navy at US Navy na tinawag na Sama-Sama. Mahigit sa 1,300 tropa ng dalawang bansa ang nakilahok sa 2 linggong military drill sa Metro Manila
at naval forces sa Southern Luzon. Ayon sa Philippine Navy, layo nitong mapalakas ang kakayanan ng magkabilang pwersa sa pagtiyak ng maayos na maritime operations, maritime situational awareness, logistics at command control. Kalahok din sa military drills ang Japan, United Kingdom, Canada, France at Australia, habang observers naman ang New Zealand at Indonesia. Balik na sa paggamit ng batuta at pito ang mga pulis bilang bahagi ng kanilang pagbibigay ng seguridad sa taong bayan. Kinumpirma ni PNP Chief Director General Benjamin Acorda na naglabas siya ng direktiba sa pamamagitan ng memorandum at ito ay magiging bahagi na raw po ng uniforme ang batuta at pito. Ginawa ni Acorda ang kautusan matapos ang naging rekomendasyon sa kanila ni Senator Bato de la Rosa sa Senate hearing kaugnay ng kaso ng napatay na si Jemboy Baltasar sa lungsod ng Navotas. Umarangkada na ang big time rollback sa gasolina na umabot sa 2 piso kada litro. Ito ay kalawang linggo na nagkaroon ng rollback. May maliit namang bawas presyo na 50 centimos per liter sa kerosene habang may katiting na pagtaas 40 centimos per liter sa diesel. Alas 7:39 na ang oras, sumisigaw ng hustisya ang pamilya ng grade 5 student na namatay sa sampal ng kanyang guro sa Peña Francia Elementary School sa Antipolo. Sa panayam ng DZRH, naging emosyonal si Aling Elena Mingoy at hindi matanggap ang sinapit ng 14 anyos na anak na si Francis J. Dumikib sa kamay ni Teacher Mirasol Quizon. Ayon kay Aling Elena, walang ibang sakit ng kanyang anak at bigla na lang itong ininda ang pananakit ng tenga matapos sampalin at sabunutan ni Quizon. Naging lantang gulay, nagsuka at saka naratay sa ICU. Naniniwala ang ina ng biktima na napalakas ang sampal ng guro sa kanyang anak kaya nauwi ito sa brain hemorrhage ng bata. Sinampal na po siya talaga ng teacher. Mama, sinampal ako ni teacher. Mama, sinampal ako ni teacher. Sabi ko, bakit ko sinampal? Sabi na, hindi ko alam mo. Sabi na daw po nung umpisa po ginawa ni teacher. Sabi ni teacher, sumagot ni teacher na, gusto mo sumali ka? Tapos, sumali ko ni teacher. Tapos binalikan siya, hinatak niya sa uniform. Dito sa Nagwilyo. Pagkatapos yatap sa kanya, sinambunutan niya siya. Pagkatapos ng sambunot yun po, sinampal siya. Tapos yun na, pagdating niya dito sa bahay, dumadaing siya ng, Mama, para akong mabingi sa pagsampal ni teacher. Sabi niya, masakit yung masakit daw yung pahinga niya. Yan po ang tinig ni Aling Elena Mingoy. Sa ilalim po sa autopsy ang mga labi ni FJ at inihahanda na rin ng pulisya ang mga asunto laban sa guro na nakapatay sa bata. Hindi pa natin alam kung ano yung dahilan ba't sinampal, pero kahit ano ang dahilan, yes. Wala hong karapatan na gawin yun ng teacher. Lalo na yung sinabunutan pa raw, tsaka sinampal. Ay nako. Tapos yun ang sinapit ng bata after a few days. Alas 7:41 ang ating oras. Sa lagay ng panahon, bagyang bumilis ang Typhoon Jenny habang binabaybay ang karagatan sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran. Huling namata ng bagyo sa layong 350 kilometro sa silangan ng Basco, Batanes. Taglay pa rin ang lakas ng hangin na umaabot ng 165 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na 205 kilometers per hour. Inalis na ng pag-asa ang posibilidad na maglandfall ang bagyong Jenny sa anumang bahagi ng bansa pero asahan pa rin ang bagsik ng hangin at ulan sa extreme northern Luzon. Patuloy din na pinalapalakas ng bagyong Jenny ang southwest monsoon o habagat sa southern portion ng Luzon, Visayas at maging sa Mindanao at partikular ngayong nakakaranas ng malalakas na pagulan ang western section ng Luzon. Susunod! Dito boy! Isang sikat na banda, pinalayas daw po sa Sorsogon. Nagdiriwang ng kanilang festival
may attitude daw, attitude. May attitude? At binastos ang mga taga-Sorsogon. Aba. Sinets itets. Banda, ha? Ayan, ang detalye at ibang mga mainit na balita sa pagbabalik ng Bardahing Balita. This time check is brought to you by Malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matiyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tanong, nasaan si Ninong Sherwin Alfaro? RH6, Sherwin Alfaro. Come in, Sherwin! Actually, Jerry, live na live ang DZRH ngayon dito sa may bahagi nitong barangay proper sa Novaliches, Quezon City. At natempohan natin. Nasa mid po. Excuse me po. Itong isang compound na talaga namang tutok na tutok sa DZRH. At tatawid lang ako, napakarami sasakyan kasi daanan to ng mga papunta ng San Jose del Monte, Bulacan. Itong mga jeep na papunta ng Bigte, ng Robinsons. Yan, dito yung sakay yan. At unang-una, itong tindahan na to. Kaya magandang umaga, live tayo sa DZRH. Pangalan nyo? Melba Rasul. Ate Melba, oo, Ate Melba, matagal na kayo nanonood sa DZRH? Matagal na. Anong gamit nyo? Kailan pa? Radio, may cellphone. Lahat kompleto. Lahat, kompleto, bukas na bukas. Sana'y Melba. Si Jerry. Ay, si Jerry ba? Sir! Yes, ma'am. Kumusta kayo? Magandang umaga po. Magandang umaga po. Kasi tumanggit. Pero dahil, sino ba sir? Jerry Baha. Si Jerry Baha, may 1,000 pesos ka! Ayan, Yay! At baba tayo dahil sunod na to. Ang daming nakatutok dito. Ito naman malaki yan. Ito, magandang umaga po. Ay, Ronson, madadapa pa. Dahan-dahan, madapa ka dyan. Ayun, naku naman. Ano yan, cable? Ako po, si RG Ramos. RG Ramos, RG. nakatutok sa DZRH. Lagi kami nakatutok dyan. Lagi nakatutok sa DZRH. Sino pa po rito mga announcer? Si Katunying! May 1,000 ka! Yay! RG, congratulations! Congratulations! Ito naman dito sa may bagtang dulo. Hindi ka mag-yun. Diretso tayo dito sa dulo. Ano yung cable nila dyan? Sherwin, ano cable nila dyan na gamit? Signal cable. Channel 18. Ayan. Oo. Ito naman si Nanay. Nanay, nakaradyo. Ayan, nakaradyo pa nga. Opo, Corazon Antonio po. Si Nanay Corazon. Madaling araw pa lang po. Yay! Hanggang gabi, ayun, no? Siguro kayo ng radyo. Naman. Yan. Wala ka naka-ready lang palagi. Yan ang loyalist talaga. Ito, talagang loyalist to. Mataki mo, yung radyo niya nakatali na, nakasaksak pa. Wala na kawalaan yung kanyang radyo. Oo. Nanay, anong masasabi mo ngayon dito? Magpapasalamat po ako kasi kanina pa nga po kasi nung meron kasing interview sa Gulod, nagdasal po ako na sana makarating po dito para maano naman po kami. Kaya ako naman ng Diyos. Ito na ang dasal mo na. Napakaswerte yun na! Salamat po! Maraming po salamat! Maraming salamat po, my heart na Corazon. Napakarami nakatutok na. Talagang bit-bit yung radyo, no? No pa proper. At kaya naman mag-iikot pa tayo para maya-maya doon naman sa programa ni Lakay Del Makalma na Damdaming Bayan. Mabigay din tayo ng papremyo sa ating mga kababayan. Isang barangay yan, Sherwin isang barangay. Isang buong compound to, parehan na lakas sa mga radyo. Ang dami pang nakikinig at nang malaman na dito tayo, nagbukasan ng mga cellphone. Dahil siyempre, nag-aasam na makakuha din ng papremyo mula sa DZRH. Gusto ko nga po ay makita ng personal. Kaya lang po hindi ako makapunta dyan. Napakalayo po kasi. Kasi diabetic po ako. Kami na po ang lumapit sa ito. Opo.
Maraming pong salamat. Thank you Nanay Corazon. Thank you. Kaya naman sa lahat ng mga malakas at gusto malaki ng 1,000 pesos, tumutok lang sa Deezer H at baka kayo ng susunod na manalo ng 1,000 sa Deezer H Malakas promo RH number 6. Sherwin Batao, para tuloy-tuloy sa pagpabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Mabuhay po! Yehey! Maraming salamat Nanay Corazon at sa mga taga Barangay Nova Proper, Novaliches. Mabuhay kayo. Thank you po sa pagsuporta at pagtangkilik sa DZRH. Pangunahing balita sa showbiz. Eto na. Ano ba tong bandang ito? Sino ba tong bandang may attitude? At totoo ba to? Binastos ba nila? Binastos nila, kumbatsero, ang mga taga Sorsogon? Ano bang kanta ng banda na yan? Sikat ba yan? Sikat ba yan? Alamin nga natin ang balita mula kay showbiz legend Gorgie Rula. Magandang morning, Gorgie! Yes, magandang morning ka Jerry at Catherine. Kahapon pa ito pinag-uusapan itong nangyari sa Sorsogon kasi ipinagdiwang nila ngayon doon ang kanilang Sanggayahan Festival na kung saan ay sunod-sunod ang mga concert na ginaganap doon. Nung nakaraang linggo, October 1, isa sa mga nag-perform doon ay itong band Kamikaze kasama ang banda ring Belong to the Zoo at ang Mago. Pero bago sila sumampa sa stage ay pinalayas sila itong governor ng Sorsogon na si Governor Esvin Bobby Amor. At si Governor Amor mismo ay nagsalita sa entablado bago pa. Kasi pinilista pala niya yung Bang Kamikaze. Humingi siya ng pamanhin sa taga Sorsogon na hindi na niya pinatuloy sa pag-perform itong bandang Kamikaze. Dahil ang sabi niya ay meron daw attitude problem. Hindi naman niya dinitali kung ano ang ginawa itong bandang Kamikaze. Pero hindi raw niya pinatuloy dun sa kanyang hotel, yung Residential del Amor. Hindi raw niya pinatuloy doon. Pinahatid na raw niya kaagad sa Legazpi Airport at sabi niya na raw kayo matulog sa airport. At para sa flight na kinabukasan, hindi niya sinaperform kahit bayad na siya. Dahil ang sabi daw ay may attitude problem. Hanggang kahapon niya ay pinag-uusapan ano na talaga ang ginawa ng bandang Kamikaze. May mga ibang naglabas, ibang mga vlog na sabi raw ay parang nabastis raw ay si Governor Amor na sinabi biro daw itong bandang Kamikaze na mukhang driver dahil lagi daw kasuot ng puti. Ganon? Yun daw ang sinabi. Mukhang driver dahil daw kasuot ng puti. Tapos ayaw daw magpa-picture mga grupo doon ng mga kababaihan na gusto magpa-picture sa banda. Tapos ayaw daw gumamit ng public comfort room, public na restroom. Yun ang mga lumalabas na hindi naman ito kinonfirm mismo ni Governor Amor. Yan ay usap-usapan lamang dahil wala pa rin siyang sinasabi hanggang sa ngayon kung ano talaga yung dahilan kung bakit niya ito pinaalis. Matindi yan, pinabalik. Meron ba yung banda na yan dideklara pang persona non grata sa Sorsogon? Hindi niya sinabing persona non grata, pero sinabi niya na tinitiyak niya na hindi na makakabalik ng Sorsogon. Parang ganun na. Dahil sinabing mukhang driver si Gob. Naalala ko to. Gorgie, naalala mo ba nung nabubuhay pa si Rico Puno sa Cebu? Di ba si Governor Gwen Garcia sinabi niya nabelo. Belo. Persona non grata siya. Persona non grata yun. Persona non grata. Minsan kasi minsan mamili din kayo ng mga bibiro. Minsan kasi may mga joke minsan na mamili din kayo kung kanino nyo ito ibabato itong joke. Merong nabibiro na hindi magandang biro. At hindi matanggap. Hindi sanay sa biro. Lalo na kung ang biro ay katotohanan. Pwede naman, hindi naman mukhang pero yan na yung sa usapan lang naman na hindi wala naman nila kinonfirm, pero yan isa sa mga kumalat ngayon sa social media na yun daw ang ginawa ng Kamikaze. Though hindi naman ito kinonfirm mismo ni Governor Amor. Ang sinabi lang naman ay may attitude problem at meron pa siyang dun sa stage, parang minura pa niya yung bandang ito at sinabi pa niya mas matindi pa raw sa suicide bomber
Yun ang sinabi niya. Matindi nga naging galit ni Gov. Kasi ang binabanggit ng una, ayaw daw magpa-picture ng kamikase sa mga doon sa process attraction, no? Yes, so yun yung isa sinasabi. Pero para magalit ng ganun si Gov, parang hindi lang yun ang dahilan. Baka nga sabihin mga iba pa nga mga attitude problem na sinabi. Pero hanggang sa ngayon ay may mga sinasinintay ng sagot ng kamikaze. So may mga naglalabas sa Facebook. Hindi nga naman maganda yung ganun. Sinisiraan mo yung host mo. Medyo bubulahin mo na yun. Kinumbida ka nga. Lang naman. Kahit bayad na nga sila ay walang pakialam. Ito ba na naman sila? Pinapalit ng Maynila. Driver pala, ha? Sino tong banda na kamikase na to? Itong banda na kamikase naman. May mga nilalabas silang mga fans ng bandang ito, nilalabas sa kanya Facebook account. So, sinasabi itong bandang kamikase na, huwag nyo kaming seryosohin, hindi kami seryoso. Yun ang isa sa mga ganon. Seryosohin mo to dahil tinataas na ni Het yung kamay niya. May commercial pa raw tayo, lang tayo oras. Correct. Dahil nga isa pa sa pag-uusapan sana natin, pero sa susunod na araw na itong suspension ng It's Showtime. Sisimula na sa October 14. Katunying at Jerry. Suspend na sila ng 2 linggo. Yan ang muna chika natin ngayong umaga mula sa kanunan sa Pilipinas. Ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa isyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Yehey! Magpapaalam na po kami at babalik kami pagkalipas ng 3 araw. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na!